Hey guys, welcome back to the channel. It's your boy Harriet, and it's Friday, and you know what that means. It's now time for another Modest review. Dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And today we are going to take a look at the latest offering from BMX. This is ang Modista. Modista is basically the female tailor. Kasi pag lalaki, sastre. Yeah, I got a perfect review for this. I just watched Spider-Man Brand New Day last weekend. I might say I like it. I might have eaten my words over social media. Kasi I'm one of those persons that deny Sadie Sink being Jean Grey, and I'm more inclined of her being Firestar because mas appropriate ang Firestar in a Spider-Man story kaysa Jean Grey eh. But sure, they want to set up the mutants. Go ahead, fine. But yeah, Sadie Sink is actually a good Jean Grey. I applaud her. I think the best one dito na underrated, hindi masyado pinag-uusapan, is the addition of Detective Devil, Jean Devil. Sa mga hindi nakakaalam, yun yung may magandang storya sa Spider-Man, The Death of Jean Devil. Uh, so, if, sa movie 2, ng bagong trilogy ni Tom Holland, ipakita yung storyline na yun, then we are in for a wild ride. Okay, we're not here to talk about Spider-Man Brand New Day. We are here to talk about the Modest. So this is the story of Elsie. She is a modista, a female tailor, na hindi malaki ang kita at siya ay sisipain ni Betchay. Hindi yung Betchay sa Singapore Betchay as in Betchay. Ibang babae. I think I've seen her before. Yeah, I think I've seen yung artista na gumanap na Betchay dito before, but I can't put a limb on it. Yun. So, ang dagdag kita ni Modest dito ay makipagtalik sa kanya kanyang mga customer. Yung parang extra service pero ikaw ay isang mananahi. Yun. So, yun. Nakilala niya dito si Joel na ginagampanan ni Emilio Aguinaldo, ni Mon Confiado, and Sparks Fly. Nagkaroon ng feelings itong si Elsie dito kay Joel. Sparks Fly. See what I did there? Diba? Ayun. And furthermore, on this escalating affair, merong anak itong si Joel, si Gigi, na kung masasabi ko is biatch. She's such an annoying biatch. Like, what the hell? I can't I can't understate how much I hate Kim Yashi's character dito, but why? She's so she's so hateable here. There's no redeeming qualities dito. And I'd be damn if this movie ends where we have Kim Yashi's character Gigi being on top of Elsie after all of her bitchiness in this movie. Okay? Being a slut. All Kim Yashi's character does, si Gigi, all she does is flirt with her nerdy boyfriend, have sex, and annoy the living hell out of Elsie, na sinusuway naman ng tatay niya. And then, the lore dump continues on dito sa pelikula na to, na may plano si Elsie na ipapatay itong tatay niyang si Joel. It turns out na hindi tunay na anak ni Joel si Elsie. Anak si Elsie, parehas yung nanay. Oo, totoo. Asawa ni Joel, nanay niya. Pero anak siya ng kabit or something. As namatay yung nanay ni Elsie. Hindi raw tinuring na, hindi daw maganda trato ni Joel sa kanya. Which is, sabi ni Joel, mali sa dulo ng pelikula. Ayun. So para makaganti o makabawi or para makuha yung insurance kasi mukhang pera itong PI na to, sinuhol niya itong si Elsie.
I bet na si Gigi yung yung nagsabi doon na nag-refer doon sa isa na bidder. Kasi when you see the other bidder para sa pamahay ni Elsie, he looked like a drug addict. He looked like a smug. Like someone who doesn't have 7 million. I'm betting my ass here na inano to ni Kimyashi. Binayaran ito ni Gigi para i-pressure lalo itong si Elsie to be her instrument of destruction. Of course, the Modest has some conflicting feelings. Will she accept the blood money offered to her by Elsie, or will she tell Mon Confiado? Will she tell Emilio Aguinaldo? Will she tell Joel about the plans? Well, nagkaroon ng alinlangan kasi nasabit itong si Mon Confiado, and then dahil doon di sila nagkita, so the relationship got strained. Nagigipit lalo itong si Elsie kasi tinatalo siya ng isang kumag na nirecruit ni Gigi, tingin ko, sa bid sa bahay. And then, ayun. So, pumayag siya. Pumayag siya na lasunin itong si Mon Confiado. So, dahil gamit yung needle para daw hindi daw papa-autopsy kasi alis kagad si Gigi gamit yung insurance money. Kita mo gano'ng katarantado tong babae na to. Nakakainis. Nakakainis sobra pa sa pangit. Ang lamya pa pag Ang lamya pa. Ang daming banger na lumitaw dito sa BMX sunod-sunod. Tapos, we get Kim Yashi. Ang lamya ng pagtatalik niya. Actually, yung mga sex scenes dito, ang iikli, okay? Something na hindi ka mapapahatak ng edits mo pag pagpapanoorin mo. Okay? So, ang ibig sabihin nun, yung kangkangan dito is more story-driven. Okay. So, we have 1 minute left before I hit the 8-minute mark. So, ayun. Elsie decided to go along with the plan. She told Gigi she killed her dad. Dumating si Gigi sa crime scene. Nakalapag doon yung tatay niya. And then, it was a setup. Nag-play dead lang pala yung tatay ni Gigi. And then, umiyak siya, nag-plead. Pero nagalit si Joel. Kasi nalaman niya yung katotohanan. Pinagplanuhan pala to. And then, ayun, arestado. Sana Miranda rights itong si Gigi. And then, nagpakasal na si Joel saka si Elsie para mapasa kanya yung lupa na pinag-aaway nila or something. Yeah, they live happily ever after. And yeah, that is the review of The Modest. Okay. So, where do we stand by this? Ano ang standing nito sa tier list natin? Okay, The Modest, I'm going to give it a pretty fair rating. Okay. Where is The Modest? I'm going to give it, it's alright. It's alright. Like, I mean, it's a pretty fun movie. Maganda yung pacing. Okay? Hindi ko na malayo na 1 oras na pala lumipas. Partida na yan, nagtatrabaho ako habang pinapanood to At I wasn't bored of the plot. Okay? I was taken to it. Hindi ako yung, minsan pag nanonood ako ng BMX and there are dead air na nangyayari sa mga pelikula at ako'y nakakatulog. I never experienced that with The Modest. So, props to Micaela Ras. May picture pala kami nun sa BMX Club. She's a very nice person. Okay, next week we are going to review ang Aplos ni Milagros. So, stay tuned for that. Parami mga BMX features. And I'm not really going to look into that. Pero yung pagbuka ka. Grabe yung pagbuka ka, rip off masyado. Hindi na nag-uubad si Jara Lack sa mana. Kung nag-uubad lang si Jara tapos si Queenie, nagtalik sila. Sana okay na yun Anyway, that's my review of Ang Modista. Thank you. Goodbye. Peace. Paki-like na rin po ang video at paki-like na rin po yung video na ito. Hindi ko nasabi kanina. Subscribe to the channel. Hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. Peace ulit.